Magandang good morning sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan naman natin itong mga Villar. So, this is in relation to ano statement and then reaction nila pagkatapos na maaresto ng ICC si dating Pangulong Duterte. Okay? Eh sabi ko nga etong mga to parang mga walang alam sa batas. Etong mga Villar na naturingang mga naging mga senador, naging mga kongresista para sabihin po nila ito yung statement ito yung sa tatay. It was my hope that former President Rodrigo Duterte would have the opportunity to defend himself in our courts under the protection of our country's rule of law. Diba? And then ito naman kay Cynthia, we don't give our former president to the foreigner. Wow, pinamigay talaga ha. I'm sad, sabi ni Mark Tahimik. I'm sad that your simple wish to be judged by the Filipino people did not reach fruition. Eh kung di ba naman talagang mga may sapak sa utak ito Lalo na tong si Mark Tulay. 'Di ba? At least si Camille hindi nagsasalita. Kaya lang, sabi nga po ng boss namin, sila Itera, boss talaga no? Kawawa naman si Camille, nadadamay sa katangahan ng pamilya niya. Eh talagang ganun, political dynasty yan 'Di ba? Kung isa ang bumagsak, eh kalakalad ka ng lahat. Right? Kahit hindi siya umiimik. No, unahin natin ito. Sabi ni, nangarap pa naman magpresidente to. Sabi ni Manny Villar, it was my hope, pangarap daw niya yon para kay dating Pangulong Duterte na nabigyan man lamang siya ng pagkakataon na maidepensa yung kanyang sarili dito sa sa ilalim ng ating mga korte, sa ilalim daw ng rule of law. Pag sinabi nating rule of law, ibig sabihin, applicable po ito sa lahat. Di ba sinasabi nga, no one is above the law. Di ba? Ang problema, walang nagsasampa ng kaso kasi dito sa Pilipinas laban kay Duterte. At sa tingin nyo ba, hindi natatakot yung mga kaanak ng biktima sa palagi mong maririnig na Duterte na papatayin ko kayo, putang ina nyo, patayin ko kayo, wag mong subukan yan, papasira ang buhay mo, papatayin ko kayo. Puro ganun. Buti ho kung puro laway-laway lang minamamatay ho talaga Tapos pinagmamalaki niya, inaako pa niya. So kung ako man sa kalagayan ng mga yun, wag naman mangyari, hindi rin ako magsasampa ng kaso rito. At kung saan ang merong available, like the ICC, doon ako. Di ba? Kahit nahimukin pa ako, poprotektahan ka ni PBBM, hindi rin ako magtitiwala. Bakit? Politiko yan lahat ng yan. Di ba? Sariling interest nila. Future political expediency ang kanilang iniingatan. Kaya nga 43 cases lang ang nakapasok sa ICC. O nasaan yung 30,000 yung halos 30,000 at saka yung 6 or 7,000 cases. 'Di ba? O bakit hinarang ni PBBM yung ICC para hindi makapag-imbestiga? Bakit niya hinarang? Para protektahan si Digong. O ano nangyari? 43 cases. 'Di ba? Pinagtatawanan tuloy ng mga DDS, nakukulangan pa sila sa 43 cases. Okay, now going back. Dito sa atin kasi hindi natin po pwedeng diktahan yung mga kaanak ng biktima. Narito ka na magdemanda. Walang ganun At part ng rule of law ay ang pagkilala natin sa international law. At yung ICC, yung Rome Statute, katulad rin ng UNCLOS at ng iba pang mga batas international, bahagi po yan ng ating judicial system at ng ating judicial processes. Hindi po yan nakakaapekto sa ating soberanya. Hindi po yan nanghihimasok sa pagpapatakbo ng isang lungsod, ng bansa natin, kung ano yung gagawin. Walang ganun. Diba? Walang ganun. Yan ay sinasabi lamang as excuse ng mga nasa kabilang panig ng mga tinamaan. Now, sabi naman ni Cynthia Villar, we don't give our former president to the foreigner. Ang tanong, pinamigay ba si Digong? Dumaan po sa tamang proseso. Itong nangyari na to, dumaan sa tamang proseso ito. So ibig bang sabihin ni Cynthia Villar, ang Vaticanong senadora,
mali yung membership natin sa Interpol. Oh. Kasi kaya naman na-aresto si Digong sa tulong dahil po ginampanan ng Pilipinas ang ating obligasyon diyan sa Interpol. 'Di ba? Ay nako, pagka mga trapo talaga, 'di ba? Ganyan kay Ninoy kumakapit. Hindi natin pinamigay si Digong sa mga foreigner. May proseso, dati tayo naging member ng ICC, makalagay doon bago pa natin yan ratipikahan, bago papasukin ni ERAP yang yung international agreement na yan. Nakalagay roon na kung sakali man yung member nila, ibig sabihin tayo, pag naging official na member, ay kahit man lamang sumulat na tayo'y kumakalas na, hindi po ito makakapagpaalis ng ating responsibilidad na makipagtulungan o obligasyong makipagtulungan sa kanila. 'Di ba? 15-0 decision ng Korte Suprema, sinasabi yan. Merong obligasyon ng Pilipinas na makipag-cooperate sa anumang nasimulang proceedings ng ICC dito sa Pilipinas. And speaking of jurisdiction, ang kaso po na isampa 2017 pa lamang. 'Di ba? So kung kailan po, anong taon ito inaksyonan ng ICC, it doesn't matter. The mere fact na inaccept nila yung kaso, doon na po natitrigger. Meron silang isang provision dyan sa Rome Statute na ang kanila pong jurisdiction ay hindi po ito nagsisimula o natitrigger the moment na ito ho ay hiniling. Hindi po. Ang sinasabi ron, natitrigger ang kanilang jurisdiction na mag-investigate kapag nagkaroon po ng necessity ng pangangailangan. So it could be beyond the 2017 na tinanggap yung kaso. Ngayon, mayroong warrant of arrest, di ba? Oh. Nag-request ang Philippine government to administrations, pero pare-parehong hindi po napagbigyan ng ICC. Ayun lang nag-request sila na itigil na ang investigation na ginagawa ng ICC. Maliwanag po yan. Inconsistency yan sa claim nila pareho na wala na pong kinalaman sa atin ng ICC. Wala nang jurisdiction dito. Because pag sinabi mong walang jurisdiction ng ICC sa atin, hindi ka hihiling sa kanila na bumitiw na kayo, kami na ang bahala. Right? Kasi by doing that, you recognize their authority, which is tama po, consistent sa 15-0 decision ng Korte Suprema noong July 2021. Oh. Sabi pa naman ito ni Mark Tahimik. I'm sad, nalulungkot ako na yung simpleng kahilingan lang ni Digong daw na mahatulan ng mga Pilipino. Hindi po napagbigyan. 'Di ba? Walang mga senador tong mga to, ganito yung level of thinking. Kung sa bagay, wala namang mga abogado sa kanila. 'Di ba? Pero kung kayo mga senador, hindi kayo dapat naglalabas ng ganyang mga klase ng sentimiento ninyo. Maging maingat dahil hindi lahat ng bumoto sa inyo, 'di ba, Duterte supporters. Kaya tuloy, ayaw na po namin kay Camille. Oh, paano ngayon 'yan? 'Di ba? Hindi lang po si Amy ang gusto naming ibasura ng tuluyan at talagang aming gagawin, kundi si Camille na rin. Because enough is enough. Para sa mga Villar. Natuklasan pa nung nakaraang alyansa, di ba? Na ito pa lang si Cynthia Villar ang palaging tumututol diyan sa National Land Use Act. Bakit? Para maraming ma-acquire, mabili, 'di ba? Mabili na mga properties, patayuan ng subdivision. Oo. Hindi po. Pag umatras, may kalaban pa siya. 3 yata sila naglalaban eh. Sabi ni Maripas, the attorney. To the Villars, no one is above the law. FPRRD will go down in history as the ex-president who facilitated his own conviction by admitting and bragging that he killed people and will kill more even if
given the chance according to himself. Diba? Hanggang sabi nga niya, nagbabanta siya eh. Pagbalik niya, ulitin niya pa raw yun. Well, pinatutunayan lang din naman po talaga nitong mga bilyar na to na either wala silang alam sa batas o wala silang pakialam sa rule of law. Alam lang nilang banggitin. Pero ang gusto nilang sabihin, kinukonsinti dapat si Duterte. Dapat pinoprotektahan. Sino ho ba ang dapat mas protektahan dito? 'Di ba? Ng estado. Yung may ako yung aminadong mamamatay tao, walang kahit sino sa pamilya ng mga Duterte maka-refute diyan. Dahil inamin ni Duterte yan na siya po ay mamamatay tao. Inamin niya yan under oath. Maraming ulit, maski nung presidente siya. O, nagpapapatay siya. Di ba? Ngayon, ang ginagawa ho nitong mga to, sa klase ng mga statements nila na yan, ano yan paawa effect ang ginagawa nila. Kuha ng public sympathy na votes, para po makuha nitong anak nila, ni Camille. Ganon din ang mga DDS dyan sa Las Piñas. Dahil kandidato pagka-mayor, etong si Cynthia, yung nanay. Yun ang hangad nila eh. Kasi complacent na sila na dala na sila ng alyansa ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists, bibit-bitin sila. Kaya lang naghihikahos ang kandidatura nito ni Camille doon sa mga surveys. So namamangka sila ngayon pati sa mga Duterte like Senator Ime is doing. 'Di ba? Doon sila namamangka sa dalawang ilog. Ang masaklap, yung kanilang inaasahan ng pakinabang, the Marcos side, yun ang inaapakan nila. Di gawin natin dito, apakan na rin natin to. No more Villars. 'Di ba? Tama na. Tiisin na natin isang Mark Villar na lang. Nakakala natin nung una, maayos ang trabaho, tahimik lang. Yun pala, lumuluhod ang mga tulay. Ay, nako. Alright. Kaya nga, kapansin-pansin tingnan nyo hindi nagpapakita si Camille Villar. Bakit? Palagay ko ho, iniiwasan nito yung post-effect ng pagka-aresto kay Duterte na hindi siya madamay. So ibig sabihin ko, walang paninindigan sa bayan ang ganyang klaseng kandidato. Pag yan ang naupo, kayo mga loyalista na sumusunod doon sa pakiusap ni PBBM na iboto yan, kailangan 11 o 12, paniwala kayo sa akin, oras po na si PBBM ang magka-problema, yung mga yan, tatalikuran rin ng mga Villar yan. Once na ginawa na nila yan. Noong 2021, tinalikuran nila si BBM. Kaya nga napilitan yung mama kumalas sa Nationalista Party dahil hindi makapagdesisyon ang pamilya Villar na suportahan siya sa kanyang kandidatura sa national position. Dahil nakadepende pala ang Villar sa desisyon ng mga Duterte. Sinabi ni BBM yan mismo nung kandidato, nung hindi pa siya kumakandidato noon. Pero sinabi niya sinabi niya sa kanila, nagpaalam siya ng maayos, nakakalas na siya at talagang handang-handa na siya para sa national position. So, ito na nga, inaabangan niya lang sa mga Duterte ay sino sa dalawang mag-ama, Sara or Digong, ang magiging running mate niya. Yun lang. Siya magpipresidente talaga. Di ba? Ngayon, bilang sigurong pagtanaw ng utang na loob ni PBBM sa mga Villar, tinanggap naman dito sa alyansa ang Nationalista Party. Pero pinanindigan ng Nationalista Party na hindi nila kayang manindigan muli kay PBBM. At kaya nilang manindigan para kay Duterte. Kasi may 2028 pang inaabangan ng mga to. PBBM is outgoing na yan Pagdating na kalahati ng taon niya, pababa na ang paalis na. Pero ang inaasahan nila, baka may sumibol pa na Duterte. So, doon sila ngayon nakafocus. And after all, nakinabang naman sila si Mark Villar sa Duterte bilang DPWH Secretary. Diba? Na dapat nga, pinaiimbestigahan na yun ni PBBM Oo. Yung flood control,
'Di ba? Mahigit 10,000. Tapos yung 5,500 flood control ni PBBM na pinagmalaki kasama yung ongoing. Natuklasan yung ni-report pala sa kanya ng DPWH, hindi pala totoong flood control kung talagang literal na titignan natin. Kundi repair. Ano yung ni-repair? Wala yung flood control din. 'Di ba? So ano nangyari ron sa libu-libong pinagawa nilang flood control? Nire-repair lang ng Marcos administration. 'Di ba? Dati iniimbestigahan yung mga yan eh. Ay nako. Right, so iwan na nga muna natin to.